We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem, mayap agat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. 8 barangay sa Kalasyaw, Pangasinan nakakaranas ng pagbaha. Marusay River nasa critical level na. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Naghahanda ang ilang residente sa Kalasyaw, Pangasinan sa posibleng pagtaas ng baha. Isa ang barangay Lasip sa 8 barangay sa bayan na nakararanas ng pagbaha. Kabilang ang barangay Manku, Longos, Nalsyan, Banlag, Songkoy, Lumbang at Talibao. Sa ngayon, nasa 8.9 feet above critical level na ang antas ng tubig sa Marusay River. Binabantayan natin yung lagay ng panahon dahil tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan na nararanasan ng ating bayan. At the same time po ay yung tubig na manggagaling upstream, bababa pa po yan dito sa ating ilog. Nanginayang ang ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan matapos malubog sa baha ang kanilang taniman. Ang ilan nabubulok na dahil sa ilang araw na pagkababad sa tubig. Bunga niyan kasi lubog na eh. Pag yung puso ng palay, paglalabas yan, iitim po siya. Kasi ang tubig dito, baka mahigit 1 linggo pa huhupa ito. Ayon sa Municipal Agriculture Office, apektado ng pagbaha ang ekta-ektaryang palayan sa mga barangay na Malabago, Anolid, Alitaya, Amansabina at Bari. Talagang lubog na yun. Talagang apektado talaga yung nila, yung ng bote ng ating palay. Pahirapan ng pagdaan ng mga motorista sa Barangay San Gabriel, Macabebe, Pampanga dahil sa bahang naipon sa mga ginagawang drainage na inabutan na ng tag-ulan. Ang ilang barangay sa Barangay Kaduang Tete, pinasok na rin ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Almacen, Hermosa, Bataan. Ang baha umabot sa mahigit 1.5 talampakan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nararanasan naman ang pabugso-bugsong ulan na may bahagyang pagbayo ng hangin sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, bunsod ng nararanasang habagat. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng forced harvest ang ilang bangus growers sa Pangasinan dahil sa banta ng gataw. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bahagyang bumaba ang presyo ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market matapos na mag-forced harvest ang ilang bangus grower dito sa Pangasinan. Ilang bangus growers sa Pangasinan ang nagsagawa ng forced harvest dahil sa banta ng gataw. Gaya ni Aling Nelly de Guzman mula sa Binmalay. Maaga na nilang inani ang mga alagang bangus kahit maliliit pa. Kesa raw umapaw ang palaisdaan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat. Baka makawala sila. Kaya ang ginagawa, ma'am, hina-harvest na lang siya ng mas maaga. Oo po. Para mabawi yung lugi. Sa Dagupan City, nagsagawa na rin ng forced harvest ang ilang bangus grower. Pangamba kasi nila na dumiretso sa mga palaisdaan ng tubig mula sa mga bundok. Makakapekto raw sa mga alagang bangus ang maruming tubig mula sa kabundukan. At the same time din, iniwasan nila yung possible quality ng tubig na nanggagaling sa kabundukan. Tapos yung possible na ragasan ng tubig, possible yung damages na pwede nilang ma-incur. Kaya may mga napaaga na rin na nag-harvest. Bunsod ng maraming supply ng bangus, mababa ang presyo nito ngayon. Kumpara ma'am noong mga nakaraang linggo. Ay, mahal ma'am. Bumaba po. Mas okay na po, pangmasa po ma'am. Sa ngayon, nasa 115 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Inaasahan pa rin ng maraming supply ng bangus hanggang sa mga susunod na araw.
Chris, sa ngayon ang pinakabinabantayan ng mga market inspector dito sa Magsaysay Fish Market ay yung quality ng bangus na mula sa iba't ibang mga bayan para matiyak na safe for consumption ng mga consumer. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Natibag ang 4 na ektaryang lupain sa Tuaw, Cagayan dahil sa pagragasa ng Chico River. Sundan sa report ni Russell Simorio. Hindi na makatulog ang ilang residente sa Barangay Mungot, Tuaw, Cagayan dahil sa pangambang mawalan sila ng tirahan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot na sa 4 na hektarya ang lawak ng natibag na lupa sa barangay dahil sa ragasa ng Chico River. Nagsimula ito sa pananalasa ng nagdaang bagyong Guring. Sa gitna ng mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Cagayan, nakabantay rin ang mga residente sa antas nitong Chico River. Sakaling rumagasa kasi ang tubig, itong bitak sa lupang kinatatayuan ko ngayon, posibleng lumawak pa at ang pangamba nila ay madamay ang kanilang mga tirahan. Before na mahulog yung bahay, mag-transfer na sila. Every May typhoon dito, sir, talaga inuubos ito. Nakikita nyo naman, basta may typhoon, yun ang problema ng tao dito sa Purok 4. Inabandona na ng ilang residente ang kanilang lupain sa lugar. Ang iba naman, sila na mismo ang nagbaklas sa kanilang tahanan para may maisalba bago pa matibag. Lagi lang kami dito nakamotor pag malakas yung ulan, lalo na pag doon sa sa bandang Surong ay sigurado yan binabantayan lagi yung diyan, nahuhulog na lupa. Problema nga namin yung lilipatan. Pag tumataas na yung tubig, talagang nangangamba na at worried na. Binaklas na yung iba, dinismantle kasi makukuha ng tubig at mag-erode na. Plano ng lokal na pamahalaan na maglagay ng riverbank protection sa lugar. Sa bayan ng Gonzaga, problemado ang ilang magsasaka dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim na palay, bunsod ng pag-ulan. Mayroong nakatayo, sir, pero mas marami yung nakadapa. Mahirap yan, sir, lalo na sa mga sobrang dapa. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa iba pang nasirang taniman sa probinsya. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. 30 anyos na lalaki nalunod sa dagat sa Olongapo City. Tutukan sa report. Nakuhanan ng video ang pagsagip sa isang individual na muntikan ng malunod sa dagat malapit sa isang resort sa Barangay Barreto, Olongapo City. Dinala sa pagamutan ang biktima. Ang kasama niya hindi nakaligtas sa insidente at patay na nang matagpuan kinabukasan. Parehong taga Pampanga ang dalawa. Dahil ma'am sa sama ng panahon, marumi ang tubig, hindi ma'am agad nakita yung katawan ng biktima. Ma'am, nakita ma'am ito, mga 20 meters ma'am mula sa seawall ng beach resort. Ayun po, nakaayon ma'am sa mga witnesses, nag-after daw pong uminom, tsaka naligo po ma'am sa dagat. Ayon sa pulisya, nangako ang may-ari ng resort na magbibigay ng tulong sa naulilang kaanak ng biktima. Patuloy ang operasyon ng otoridad upang mahanap ang 21 anyos na lalaki na nalunod sa Banao River sa Ambuklao, Bocod, Benguet. Kasama noon ng biktima ang 5 iba pa na nagpiknik at naligo sa lugar. Natagpuan na ng otoridad ang magkapatid na foreign nationals na unang napaulat na nawawala matapos mag-trek sa kabundukan ng Banawe, Ifugao. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, pinagbawalan ng magkapatid mula Netherlands na mag-trek dahil sa sama ng panahon pero nagpumilit daw sila. Isa sa mga dayuhan ang tumawag sa Rescue 911 na nakipag-ugnayan naman sa pulisya kaya natuntun ang magkapatid. Nakaregister sila sa hotel nila, oo. Pero sa tourism parang wala kasi nga bawal pa, hindi pa pwede ang mag-trekking. Kaya siguro hindi sila nag-register sa tourism. Kasi magre-register ka sa tourism kung mag-out ka na, mag-trekking ka na. Joan Punsoy, One North Central Luzon. 72 anyos na lolo patay matapos masagasaan ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, kita ang lalaking ito na nakasuot ng berdeng damit na patawid sa kalsada.
sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nasagasaan ng biktima ng paparating na tricycle. Nakilalang biktima na si Roberto Reside, 72 taong gulang, na dead on arrival sa ospital. Makita mo naman doon sa CCTV footage na dinownload, medyo pinapara niya but masyadong mabilis. Kaya siya nakaladkad ng mga 10 meters and then pumasa ilalim daw sa sa tricycle. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng tricycle na wala pang pahayag. Patay ang driver at pahinante ng delivery truck matapos makabanggaan ang pampasaherong bus sa National Road ng Barangay Bukaw, Botolan, Zambales. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng bus. Nakabig pa kanan dahil madulas yung kalsada. Tumama siya sa puno. Pagtama niya sa puno, sabay umikot. Opposite direction sila, nagsalubong. Sa Barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur, makikita sa CCTV ang pick-up na papasok sa isang establishmento nang bigla na lamang sumalpok ang isang rider. Patay ang rider. Sa investigasyon, lumalabas na yung motor nakainom at yung driver naman yung pick-up hindi nakainom. At doon naman sa point of impact, sa inner lane naman, dito sa kabilang linya, nag-execute na rin yung pick-up na sumunod sa isang pick-up pa. Pero itong motor, mabilis din yung takbo. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa ikasyam na sunod na linggo, ipatutupad bukas September 5, Martes, ang panibagong oil price hike. 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 20 centavos hanggang 50 centavos naman sa gasolina at aabutin sa 1 peso and 10 centavos sa kada litro ng kerosene o gaas. Sa ngayon, hindi na bababa sa 64 pesos ang kada litro ng diesel habang nasa 74 pesos naman ang kada litro ng gasolina at 79 pesos naman ang kada litro ng gaas. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ipinatupad ang preemptive evacuation kasunod ng pagbaha sa 12 barangay sa Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Unti-unting tumataas ang baha sa 12 barangay sa Dagupan City bunsod ng nararanasang pag-ulan. Ayon sa CDRRMO, posible pa na tumaas ang baha kaya inalerto ang mga residente, lalo ng mga malapit sa Pantal Sinukalan River. Mga flooded areas natin sila, katulad dito sa may Bacayao area, sa may Lasip area, Pugo, Maluwod, sa Karanglaan, tapos dito sa Guerrero Perez, Mayombo, pababa nga sa Pantal. And ganito, almost yung malapit sa kilo, minomonitor natin, Poblacion Weste, mga ganyan, tapos Caraal, Calmay. Tuloy-tuloy ang paglikas sa ilang residente sa pamamagitan ng preemptive evacuation ng otoridad. Sila mismo yung nagkukusa, tumatawag sa atin na ilikas na lang po sila ng mas maaga para hindi na humahirapan. Mas lagtas po dito kaysa doon. Kasi malalim na po doon. Samantala, ipinagbabawal ang pagligo sa mga baybayin sa Pangasinan dahil sa matataas na alon, bunsod ng sama ng panahon. Nakabantay na rin ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa Binmalay Beach. Ilang pasaway na beachgoer ang sinita. 7 bayan sa Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha. Base sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Pero isolated case lang daw ito ayon sa tanggapan. Actually, isolated case lang po siya. Hindi siya actually buong barangay, but part lang po o sitio lang po ng isang barangay. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ibang paraan ng pagtuturo iminumungkahi para hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata dahil sa suspensyon ng klase. May ulat si Ivy Hernando. Bunsod ng nararanasang sama ng panahon, nagdeklara ng suspension of classes sa lahat ng antas, pribado at pampublikong eskwelahan
ang 19 na bayan sa Ilocos Sur, kabilang ang Candon at Vigan City. Ang deklarasyon, idinaan sa social media post ng mga lokal na pamahalaan. Sa post ng SDO Vigan City, suspendido ang in-person classes, pero maaring ipatupad ang ibang alternative na delivery modalities, gaya ng modular learning upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Ang mga guro may kanya-kanyang established ng group chat, kaya binibigyan na lang ng instructions ang mga bata para sagutin ang mga aralin nila at para patuloy pa rin ang kanilang pag-aral kahit na may suspension ang klase. Samantala, nagsiuwian ang mga estudyante ng Ilocos Sur National High School, ang pinakamalaking sekundarya sa lalawigan kung saan nagpapatupad ng shifting of classes dahil sa dami ng mga estudyante. Alas 6 ang pasok ng first shift, pero pinauwi din dulot ng nararanasang pagulan. Wala umanong malinaw na deklarasyon ng suspension of classes na ikinadismaya ng ilang magulang at estudyante. Sana maaga yung pagkasabi ng suspension para naman hindi maabala yung mga bata. Mahirap para sa kanila, babangon sila ng maaga. Tapos mag-uniform pa sila, sayang lang yung biyahe din po, pagod nila. Sana po mas maaga pong i-declare yung suspension ng klase para hindi na po gumising ng maaga. Para hindi po kami mahirapan sa pagbibiyahe po. Wala ring inilabas na deklarasyon ng SDO Ilocos Sur. Wala pang pahayag ang pamunuan nito. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Huli itong namataan sa layong 360 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, inaasahang tatama ang bagyo sa Guangdong o Fujian, China bukas. Wala nang nakataas na anumang wind signal pero maaari pa ring makaranas ng bugso ng hangin at ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang malakas na ulan sa Cagayan Valley at Central Luzon, kaya maganda sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Inaasahan din ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, magiging maalon at delikado pa rin maglayag sa halos buong baybayin ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Humabol naman sa huling araw ng paghahain ng COC ang ilang aspirants sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ang detalye sa report. Humabol ang ilang aspirants sa Dagupan City sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa BSKE 2023 noong Sabado, September 2. Naging tahimik at payapa ang filing ng COC sa lungsod. Kasunod nito, nagsumiti naman ng withdrawal ang ilang kandidato. Dito sa lungsod ng Dagupan, meron na tayong 5 na nag-withdraw. 3 sa SK and then 2 doon sa barangay. Noong Sabado rin, nagtapos ang filing ng Certificate of Candidacy sa Ilocos Sur. Ilang irregularidad ang nakita ng COMELEC sa mga naghain ng COC na agad ding inaksyonan. May mga nag-last day filing din sa Ilocos Norte kahapon, September 3. Iniksad ng filing ng COC dahil sa mga naranasang pag-ulan sa mga nakalipas na araw sa probinsya. Naging problema ng COMELEC ang kakulangan sa requirements ng ilang aspirants. Maski kandidato ka pa lang sa eleksyon, may mga batas na kailangan sundin. Yun, pakiusap ko rin sa ating mga kandidato, sana sundin lahat ng mga requirements natin. Ilang aspirants din ang sinamantala ang last day of filing sa Sasmuan at Lubao, Pampanga. Ayon sa COMELEC Pampanga, aabot sa 8,607 na barangay chairman, 68,686 na barangay kagawad, 8,042 na SK chairman at 46,111 na SK kagawad ang naghain ng kandidatura para sa BSKE 2023. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, nasunog ang isang bahay sa Barangay Santa Rita, Olongapo City sa kasagsagan ng ulan. Magkatuwang ang Olongapo City Fire Station at CDRMO sa pagsagip sa pamilyang may-ari ng bahay. Umabot ng mahigit 20 minutes ang sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Faulty electrical wiring ang tinitingnang sanhi ng sunog. Abot naman sa 150,000 pesos ang inisyal na halaga
ng danyos sa naturang sunog. There's a possibility na dahil din sa mga leakage dahil sa ulan, pag-ignite ito at mag-cause ng sunog. Paalala lang sa mga kababayan natin, mas lalo tayo maging vigilant. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Quirino sa Ilocos Sur na meron na rin silang kaso ng African Swine Fever. Sa social media post ng LGU, naunang nagpositibo sa ASF ang ilang alagang baboy sa Barangay Poblasyon at Barangay Suagayan ng Quirino. 33 baboy rin ang isinailalim sa culling operation. Araw lang ang pagitan, 24 na baboy pa ang kinailangang ma-depopulate matapos ding tamaan ng sakit sa Barangay Poblasyon. Mismong ang pamunuan ng Provincial Veterinary Office ang tumulong at nagbaon sa mga baboy. Wala pang datos sa kabuang pinsala ng ASF sa lugar. Patuloy ang mahigpit na checkpoint sa bayan. Pinaalalahanan ang mga hog raiser na magpatupad ng biosecurity measures. Matatandaan na unang tinamaan ng ASF ang katabing bayan nitong Cervantes na pinaniniwala ang pinagmulan ng ASF. Mass casualty, decontamination and preventive medicine field exercises isinagawa sa San Fernando City, La Union. Tunghayan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Isinagawang tabletop exercises, ibinahagi ng US Navy sa mga estudyante ang tamang pag-perform ng CPR, splinting and bandaging at tourniquet sa San Fernando City, La Union. Bahagi ito ng Pacific Partnership 2023 sa pagitan ng US at Pilipinas na layong palakasin ng interoperability at coordination sa pagsasagawa ng disaster response sa mass casualty, decontamination at preventive medicine. Pacific Partnership grew into an all-hazards response mission. So our job is to be able to respond hand in hand with our partners in the Pacific. So our goals here are to learn from those who live in an area that has a lot of natural disasters and to learn your systems and to then determine how our people can work closely with yours. Isa din sa magiging focus ng aktibidad ang humanitarian assistance at disaster relief exercises. Bukod dito, nakatuon din ang humanitarian assistance and disaster relief exercises sa iba't ibang senaryo tulad ng earthquake tsunami response, water search and rescue, mountain search and rescue, at urban search and rescue. All of the activities that we have been training towards are to prepare for an all-hazards response that would be interoperable, meaning that we could respond hand in hand with the people of the Philippines if there was a need and a disaster message went out. So we're here to learn from the people of the Philippines, learn about their disaster response. Mahalaga rin ito upang malaman ng palitan ng kaalaman at karanasan ukol sa emergency at disaster response ng iba't ibang bansa na nakararanas ng mga sakuna at kalamidad. How best to prioritize and respond, how to triage these patients and make sure that they're moving up the chain appropriately to get the higher level of care. And will be helping us run and coordinate the larger mass casualty events. So it really has been an awesome exchange and back and forth, learning how they triage. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, price ceiling sa bigas ipatutupad na bukas, September 5. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Epektibo na bukas, September 5, ang Executive Order No. 39 na ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng mandated price ceiling sa bigas. Simula bukas, dapat maipatupad ang aabot sa 41 pesos ang kada kilo ng bigas para sa regular milled rice, 45 pesos sa well-milled rice. Nagdulot ito ng iba't ibang reaksyon sa ilang rice retailer. Pero sa ngayon, mahirapan pa. Kaya kung ipipilit nila yon, baka hindi na rin kami kukuha ng well-milled rice kasi masyadong mataas ng kuha namin. Okay lang, magbigay sila ng ititinda namin. Susunod po kami.
Pero pag ganun, wala. Mapipilitan. Talagang wala talagang mailagay sa 41, 45 talaga. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, kaya naman daw na gawing 41 hanggang 45 pesos ang presyo ng bigas, basta't mura itong mabibili sa mga magsasaka. Maaring hanggang 1 buwan lang na magtatagal ang price ceiling dahil panahon na rin ng anihan sa Oktubre. Okay naman yung 45 pesos na well-built price. Ang target naman ng buying price ng mga miller is between 23 to 25. So yung papatak ng killing, more or less 38 pesos yun. And mag-mark up ng 2 piso per kilo. So aabot ng 40 pesos plus delivery piso. So 41. And mapupunta sa wholesaler and retailer yung plus 2 and plus 2. Umalma din ang ilang rice retailer sa Ilocos Norte dahil 48 pesos daw ang pinakamababang kaya nilang ipresyo sa kada kilo ng regular milled rice habang 50 pesos naman sa well-milled rice. Bukod sa pag-stabilize ng presyo ng bigas, target din sa ipatutupad na price ceiling ang mga rice hoarder. Maigpit na may monitor ng DTI at DA ang presyo sa bigas. Ang sino mang lalabag sa price ceiling, maaring magmulta ng aabot sa 500,000 pesos hanggang 1 milyong piso. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nagpapakawalan ng tubig ang Ipo, Ambuklaw at Binga Dam. Ayon sa Pag-asa, tig 2 gates ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga Dam habang may isang gate na nakabukas sa Ipo Dam. Bahagyang tumaas ang water level sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Samantala, art booth, photo booth at name tag booth, ilan lamang ito sa maaaring puntahan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela sa Mangaldan National High School. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahalagang magsagawa ng psychosocial support activities sa mga estudyante para sa mabilis na adjustment sa paaralan. Paraan ito upang mabawasan ang academic anxiety ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Tinututukan din ng paaralan ng series of orientation sa bawat estudyante para sa kanilang pakikisalamuha sa kapwa at pagkakaroon ng focus sa pag-aaral. Mga kapuso, balita ko na may pinakabagong news at infotainment program ng GMA Integrated News ay umarangkada na ngayong araw. Tunghayan sa report. May bago tayong aabangan. Balita ko. Balita ko. Balita ko, may bago. Balita ko nga. Mga igan, may nabalitaan ako. Balita ko. Balita ko. Ang News Authority ng Filipino may bagong balita para sa mas pinalaking misyon at mas pinalawak na paglilingkod sa bayan. Simula sa Lunes, September 4, mapapanood na ang pinakabagong news at infotainment program sa GTV, ang Balita Ko. Sa pangunguna ng 2 sa mga award-winning at batikang journalist sa bansa, sina Connie Season at Rafi Tima. Ayon kay Rafi, mabubusog ang mga manonood sa impormasyon, maaaliw at maiengganyong tumutok para maging updated. At sa pamamagitan ng Balita Ko, laging makakakuha ang mga manonood ng impormasyon para sa tamang diskarte sa pang-araw-araw. Makakasama rin nila si Katrina Son para sa pinakasariwang update sa lagay ng panahon mula sa GMA Integrated News Weather Center. At si Aubrey Carampel para sa latest showbiz update. Bukod sa pinakamainit na balita, may mga bagong segment ding aabangan. Ma-inspire sa mga successful na kwento sa pagnenegosyo at kabuhayan sa kitang-kita. Maging updated sa pinakamahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan sa Health is Wealth. At alamin kung totoo nga ba ang ilang haka-haka ng mga Pinoy sa talaga ba? Ang netizens pwede maging mata ng balita sa pinakabagong crowdsourcing and digital news gathering arm ng GMA Integrated News na #BalitaKo. Ayon kay Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, mas inilalapit ng GMA Integrated News sa mga manonood ang mga komplikadong paksa habang sinisigurong maiuugnay ang mga balita sa kanilang buhay. Umaasa ang GMA Integrated News na ang Balita Ko ay magiging daan para mapalakas ang boses ng masa.
Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie season po ito. Pobre Karampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Simula Lunes alas 11 na umaga, panoorin ang Balita Ko sa GTV. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.